At dahil sa impresibong panalo ni Naoya Inoue, madami ang nagtatanong kung sapat na ba ito para hirangin siya bilang pound per pound king. Sabi ng iba, dapat lang, dahil sino ba ang nakagawa ng nagawa ni Inoue ang maging 2-weight undisputed champion sa loob lamang ng 377 days. Wala pa umanong nakakagawa niyan, pero para sa dating light heavyweight champion na si Antonio Tarver, hindi karapat-dapat at walang karapatan si Naoya Inoue sa titulo ng pagiging hari ng pound per pound dahil wala umanong sustansya ang mga nakakalaban nito. Wala pa umano itong natatalong pound per pound boxer. Hindi umano katulad kay Terence Crawford na tinalo ang pound per pound fighter at welterweight champion na si Errol Spence Jr. Ganito rin ang opinyon ng multi-award winning boxing coach na si Robert Garcia. Ang pinag-uusapan daw dito ay ang quality of opponent, hindi lamang ang pagiging undisputed champion. Kaya dapat lamang umano na si Terence Crawford ang maging pound per pound king. Sa kabilang banda naman, despite na hindi boto si Robert Garcia kay Inoue para maging pound per pound king, ay hindi naman isinantabi ng boxing coach na si Inoue ay isang complete boxer at once in a lifetime fighter at kahit sino pa umano ang iharap sa kanya sa 122 pounds sa tingin ni Robert Garcia ay walang panama kay Inoue. Mapaluwis neri man daw ito o di kaya si Murodjon Akhmadaliev ay dadapa lang din kay Naoya Inoue. Sa ngayon, ang natatanging paraan lamang umano para matalo si Inoue ay sa pamamagitan ng swerte, lucky punch, o di kaya dapat magka-injury ang Japanese boxer. Ganoon umano kahirap talunin itong si Naoya Inoue.